Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawad ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Pius X, a Pope. Ano ba ang laman ng puso natin? O kung sino yung laman ng puso natin? Mga kapatid, sa araw po na ito sa ating pagninilay, ipinapakita ng Diyos kung sino nga ba o ano nga ba dapat ang linalaman ng ating puso. Sa ating ebanghelyo ngayon, isang binatang mayaman ang lumapit kay Jesus at nagtanong kung ano nga bang mabuti ang kailangan niyang gawin para makamtan ng buhay na walang hanggan. At agad ang sagot ni Jesus, isa lang dapat naman ang mabuti. At sabi niya, ang unang sagot ni Jesus sa kanya ay gawin ang mga utos ng Diyos. Pero parang hindi nakontento ang mayamang binata at tinanong at sinabi niya, ginagawa ko na ang lahat ng ito. Ano pa ang kailangan kong gawin? Sabi ni Jesus, kung gusto mong maging perfect, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at ibigay ang pera sa mga mahihirap. Kita natin ang reaksyon ng mayamang binata, umalis siyang malungkot. Mga kapatid, kung titingnan natin ang ating ebanghelyo ngayon, ang laman ng puso pa ng batang mayaman ay ang kayamanan. Hindi naman masama ang magkaroon ng yaman, ito ay mga blessings. Pero ang masama dito ay kapag tayo ang naging prisoner ng ating kayamanan. If our possessions possessed us, yan po nagiging masama. Ang mga kayamanan na mayroon tayo, kung ang kayamanan natin ang siyang lamang priority natin, ang kayamanan natin ang siyang lamang mahalaga sa atin, diyan tayo nagkakaroon ng malaking problema, hindi lamang sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa, maski po sa ating spiritual na buhay, sa ating ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, alam po ninyo, pinapakita sa atin dito, wala tayong may pagmamayabang sa harap ng Diyos. Lahat ay ipinagkakatiwala, ipinapahawak, ibigay mo lang ng Diyos para sa atin. Ang mayamang binata, kala niya makapagmamayabang siya sa harap ng Diyos. Pero alam ng Diyos kung ano ang laman ng kanyang puso. Hindi pa siya handang bitawan ang mga kayamanan niya para lamang sa mas mahalaga at pinakadapat niyang maging possession. Walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid, kapag po tayo ay punong-puno ng material na bagay sa puso natin, mahirap mong ipagsiksikan ang Diyos sa puso natin, ang umibig sa ating kapwa. Kung tayo ay malaya sa mga kayamanan na ito, sa pagkakasakal ng kayamanan ng mundong ito, magiging malaya tayo na umibig sa Diyos at sa ating kapwa. Nawa ang Diyos ang maging laman ng puso natin at lahat ng bagay sa buhay natin ay magiging mabuti, maganda at maayos. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.